morning guys, kape po tayo at naiinitan pa tayo. Ang weather dito sa Lebanon maganda talaga. Kahit na winter, kung minsan may nagsiswimming pa guys. Basta sumikat lang yung haring araw. Kahit na winter, makikita mo may nagsuswimming pa. Oo, totoo yun. Kaya noong unang panahon guys, nung medyo maganda-ganda pa ang sitwasyon dito sa Lebanon. Maraming turista ang pumupunta dito. Oo. Paradise daw noon ang Lebanon guys. Oo. Tanungin niyo sa mga matatanda. Oo. When I was in Greece, ang amo ko noon isang matanda. Tapos nung kabataan daw niya, palagi siya dito sa Lebanon. At ang pagka-describe niya, Lebanon is paradise. Yun ang sabi ng amo kong babae. Kapit mo tayo. Meron po tayong sampayin at mamaya tayo magsampay. Magkape muna tayo at yaw-yawan. Alam nyo guys, may bad news na magaganap. Sana'y, huwag naman sana. Mamayang gabi, nag-aantay ang mga taong bayan dito sa Lebanon dahil magsasalita yung pinakagrupo ng, yun, nabanggit ko na guys, pinakagrupo ng Lebanon na nakikisaw-saw doon sa kabila. So, how to say, kontrolin ko lang muna yung sasabihin ko guys. Hindi direct to the point ang kwento natin. Bahala na kayong kumintindi. So, may mga vlogs din ako na, yun nga, pakunti-kunti yung isinishare kong dahil it's not our right. Wala tayong karapatan na magdada. So, kunting dada lang po. Para naman meron kayong konting kaalaman na nangyayari dito. So yun nga, yung sitwasyon, okay pa naman kami, malayo kami, pero yun nga, yung mga tao, meron silang, sandali ilawan natin ito. Taran! Ayun, marami pa tayong hugasin dyan. Pero mag-warm up muna tayo by kwento-kwento. So yun nga po, itong araw na to, mamayang gabi, nag-aantay ang buong bayan para magsalita yung grupo dito na nakikisaw-saw doon sa kabila. Gaya ng sabi ko, sa loob ng Lebanon, wala pong kaguluhan, walang gera. Kaya lang, ang nangyayari is, yung grupo dito, kung sasama siya sa ibang bansa para umatake doon sa kabila, yun ang magiging malaking gulo. So, yung grupo dito ay magsasalita mamayang gabi. Yun ang inaantay ng karamihan. Natatakot ang karamihan dahil either magde-declare siya ng digmaan or hindi. So, kahit naman po kayo, kung nasa isang bansa kayo tapos malalaman yung magdi-declare yung pinaka grupo ng digmaan, makikisaw-saw, siyempre takot din kayo. Sa ngayon, ang iniisip ko, dahil may mga edad na tayo, we don't care, parang ganun ba? Yung mga matatanda, do what they want, mga ganun ba? Pero ang iniisip na lang natin, yung kapakanan ng mga kabataan, mga ganun ba? Dahil marami ng panahong ganun ang nangyayari dito. So, kung makakasalamuha mo yung mga matatanda dito, parang immune na sila sa mga nangyayari dito. Pero sa akin, bilang hindi naman pure Lebanese guys, na hindi naman ako isinilang dito, pero may mga anak akong Lebanese, so iniisip ko yung kinabukasan, ang pamumuhay ng mga anak ko. Yun, iniintindi namin yung mga kabataan. Pero kaming may edad, iniisip na lang namin whatever happens, nasa na yun, nasa God na yun, kung ano yung ipapahintulot niyang mangyari. Kaya lang sana mapaliwanagan yung mga namumuno dito na sana'y huwag na. So yun ang inaantay ng mga tao today. Nakakatakot na pag nag-declare ng digmaan itong grupong ito, mag-declare, it means makikisama siya sa ibang bansa. Oo, para lumuso, parang ganun. So, kami natatakot.
sa kaligtasan namin. Oo. Sana'y huwag naman sana. So tulungan niyo po kaming magdasal guys na sana'y maging okay na ang pangyayari dito at maging mapayapa ang buong sandaigdigan. So gawa tayo ng ano guys, ibang usapan naman ito. Gawa tayo ng ano guys, avocado shake habang ano, dahil parang hindi not in the mood ang inyong lola, para ang lola nyo ay hindi in the mood para mag vlogging dito. So idaan na lang natin sa kwento at tayo magbabalat dito ng ano, avocado. Ayan, hinog na siya. Gawa tayo ng avocado shake. Wala akong ano, fresh milk. Meron akong ano dyan, powder milk. So yun na lang ang ihahalo natin pang merienda mamayang hapon. At guys, tanong ko lang, paano kayo magmahal ng kaibigan guys? Iba-iba tayo ng pagmamahal sa kaibigan, di ba? May mga iba kaibigan na fling-fling lang, kaibigan na kung may problema ka, may pagsasabihan ka. Kung ang isang kaibigan ay maituturing mo talagang kaibigan, oo, syempre makakapag salita ka ng bagay na ano, yung siyang magko-comfort ng mga problema mo, at the same time siya rin, ganun, di ba? Oo, may mga bagay kasi kahit na tayo may mga asawa na, may mga kapartner na, iba yung mayroon kang kaibigan dahil may mga bagay na hindi mo nasasabi sa asawa mo, sa partner mo, na nasasabi mo sa kaibigan mo, di ba? Oo. May mga bagay na hindi mo pwedeng i-discuss sa mga magulang mo, mga kapatid mo, na nasasabi mo sa best friend mo, di ba? Naisingit ko lang ang topic na ito guys dahil meron akong naging kaibigan noon sa Greece. Oo. Pag day off ko noon, kahit hindi ko na mabisita yung mga kapatid ko kung minsan, basta magkasama lang kami, basta best friend ko talaga siya. So dumating yung point na may kunting awayan, dinamdam ko yun guys. So nagkahiwalay din kami. Oo. At sometimes pumapasok ako sa profile niya. Hindi kami friend, pero naandin pa rin yung pangungulila ba. Iba yun. From that time on, hindi ako nakahanap ng ano, yung bang tunay na kaibigan, na kagaya niya. Ayan. Naiiyak na ako. At nung napunta na kami dito sa Lebanon guys, oo, marami akong naging kaibigan, pero hindi talaga gaya niya. Dahil tayo kasi guys, pag isinilang tayo, naging baby, naging medyo nagkaedad-edad na, 5 years old, 6 years old, 10 years old, yun yung stage na gusto mo marami kang kaibigan, di ba? Nagpupulik ka ng kaibigan. Tapos pag dumating na tayo sa mga edad na 15, 20, something like that, doon mo marirealize na pipili ka na ng kaibigan na kung saan nakakatulong sa'yo o nakukomfort ka, parang ganun ba. So by the time hindi na mahalaga sa kung bata-bata pa tayo, gusto natin yung maraming kaibigan, di ba? Pero by the time na nagkakaedad na tayo, hindi na natin ini-expect or hindi natin hinahabol yung maraming kaibigan. Pumipili ka na lang ng kaibigan. You don't care kung kukunti lang, at least true friend yan, di ba? Yun na naisingit ko lang dahil naalala ko yung kaibigan ko. At ako naman, kayo, paano po kayo magmahal ng kaibigan? Ako naman, pag nagmahal ako ng kaibigan guys, yung bang, how to say, kung anong hilingin niya or kung may problema siya, ibinibigay ko, ganun ako guys. Oo. May time pa guys na nagkaroon yung kaibigan ko dito, hindi yung nasa Greece pa.
yung kaibigan ko na nagkaroon siya ng problema guys, financially. Sinungaling ako sa asawa ko guys. Kailangan niya ng konting halaga. So, hindi naman kami okay at that time sa pera. So, anong maitutulong ko sa kanya? Anong maibibigay ko? So, ako'y naaawa sa kanya. So, ang ginawa ko na lang, may alahas ako na hindi ko sinusuot. Ang ginawa namin is, isinanla ko yun guys. Isinanla ko para lang maibigay sa kanya. So, ayun. Na-miss ko tuloy yung kaibigan ko sa Greece. So, anyway, yun ang usapan natin ngayong umaga habang ano tayo ng ano. Imimix ko to sa mixer with oil, with powder milk. And then, wala pa tayong naiisip na ano. Parang hindi maganda yung tulog ko ba. Kagabi diretso yung nanood kami ng news, ganoon. Pero as usual, hindi ko naman naiintindihan lahat. So, kumakalabit ako kay Habi para i-translate yung mga pangyayari. So, yun nga ang sabi niya, magsasalita daw yung pinaka-leader dito. Either mag-declare siya ng war or hindi siya sasama. Pero, I think, sasama siya guys. Dahil tingnan nyo, naumpisahan na niyang sumuporta doon sa kabila. So, yun ang kinatatakot ng mga tao guys. Huwag naman sana, huwag naman sana. So, yun na yun guys. Tingnan nyo, halatang hindi tayo nakatulog kagabi. Tapos nagising pa ako ng maaga. Nakaalis na si Bunso kanina. Nung nagising ako. Si Habi naman ang naggagayak ng pag umaalis si Bunso. Papuntang school. Oo. So, yun nga, okay pa yung sitwasyon guys. Dahil kung medyo malala na or may putukan na naririnig, ang unang-unang gagawin ng gobyerno dito ay yung itigil, i-close yung school, di ho ba? So, as of now, okay pa naman, normal yung pamumuhay, pero natatakot na ang mga tao. Dapat ganun yung pera, huwag masyadong gastos. Ngayon, nag-uumpisa na rin si Habi eh. Sinasaway ko siya. Sinagbilin ako ng isang kilong manok. Sabi ko sa kanya, pag nag-order ako ng 1 kilong manok lang. Dahil si Habi kasi guys, pag nag-order ka ng isa, dadalawahin niya, tatatluhin niya. So sabi ko sa kanya, kunting lang, tipid-tipid. Dahil hindi natin alam ang mangyayari, di ho ba? Oo. So, ayun. At yun na yun guys. At yun ang kita-kits tayo sa susunod na ganap.